Isa sa pribado na ng PAGCOR ang mga kasino nito sa taong 2026. Nasa 40 kasino ang target ng PAGCOR na isa pribado ayon sa chairman nito na si Alejandro Tenco. Dagdag niya, inaasahang kikita ang gobyerno dito ng 50 billion pesos. Unang binalak na ahensya na simula ng privatization sa 2025. Ito'y naantala para bigyang daan ang pag-amyenda sa PAGCOR Charter na inaasahang matatapos sa susunod na taon. At mga kasama natin ngayon si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Magandang gabi po, PAGCOR Chair Al Tenco. Magandang gabi, Purina. Gayon din naman kay Pinky. Magandang gabi sa inyo. Hindi naman lahat ng programang agenda. Marami pong salamat. Bakit po kailangan ng privatization ng PAGCOR? Nalulugi po ba ang mga kasino? Sa ngayon po kasi, ito pong casino na ino-operate o pinatatak PAGCOR, ayan po yung mga casino Filipino branches. Nung mga unang panahon kung saan nung inumpisa ng PAGCOR, ay yan ang mga casino na nakakalat sa buong Pilipinas na na pinupuntahan ng mga customers, no? Pero dahilan sa nung 2010, I believe, ay nagbigay na ng lisensya ang PAGCOR sa iba't ibang mga casino dito, lalo na sa may Entertainment City at dyan sa may area ng Pasay, yung Newport World, no? Area. Ang nangyari, nagbibigay ng lisensya ang PAGCOR, pagkatapos nag-ooperate din ito ng sarili nilang casino. Paniwala po ng inyong lingkod, bagamat dadaan pa ito sa tamang proseso, ay ang tungkulin or ang gawain ng PAGCOR kung saan ito'y maging isang regulator na lamang, regulador. Instead of wearing hats, at ikaw ay operator, dapat manatili na lang na regulator ang PAGCOR. Kaya yun po ang aming pinag-aaralan pang kasalukuyan at tulad din kami sa proseso para na isagawa o maisakatuparan itong planong ito. So bidding po ba ito? Bidding ang mangyayari sa privatization yan? Alam mo, Corina, hindi ko naman gusto pang i-preempt lahat. Pero sa nakikita namin, walang pinakaparehas na dapat gawin kundi ipabidding lahat. Saan po mapupunta ang, Chairman, yung 50 billion na sinasabing maaaring kitain dito sa pagbenta sa pribadong sektor? Saan po mapupunta? Yung 50 billion ay isang estimate lamang, no? Dahil kung sakaling matutuloy ito, ang ibebenta rito ay lisensya lamang at yung chinos. Ang income na yan ay tulad ng gawain ng PAGCOR, ibabalik yung 70% ating treasury of the Philippines, no? At yan naman ay ginagamit halos sa mga yung tinatawag na contributions to nation building. So sa pagkakaalam nyo siguro, hindi ko lang alam kung alam ng nakararami, halos 70% ng kita ng PAGCOR ay ibinabalik sa National Treasury, sa Philippine Sports Commission, sa Dangerous Drugs Board, at sa mga iba pang mga gawain na nagko-contribute sa nation building. Okay. Chairman, magandang gabi po sa inyo. Si Pinky po ito. Meron na bang prospective buyers? Alam mo, meron ng mga nung magsimula nung ako'y iniikot at nagsasabing ito'y isa sa mga plano ko during my term as PAGCOR Chairman and CEO, maraming nagsasabing interesado sila dahil kung titinan mo, Pinky, we are in very strategic locations sa iba't sa buong Pilipinas, no? So, naniniwala ako na maraming magkaka-interest dito sa mga
properties ng PAGCOR na ito. Okay. Chairman, kanina, meron po kaming pinapakitang video, no? Nag-inspection po kayo kasama ang ilang mga senador doon po sa BPOs, yung special class BPO sa Pasay. Ano po ang inyong nakita o na-discover? Opo. Kasi babalikan ko lang, alam naman ng lahat na nung nakaraang SONA, nag-utos ang Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PAGCOR na i-wind down na ang operations ng lahat ng IGL/POGOs on or before December 31, 2024, ano? At tulad ng binabanggit ko sa mga hearing sa Kongreso, sa Senado at sa mga interview ng media sa akin, lahat po ng 41 internet gaming licensees ay kasama dun sa utos ng Pangulo. Ngayon, meron po kasing isang sektor na lisensya ng PAGCOR, yung po yung special class BPO, kung saan ang siniserbisyohan lang po ng mga kumpanyang ito ay mga gaming companies na nasa ibang bansa tulad ng Amerika, Europa at Australia, gayon din sa Canada. So, tindihan ng mas mabuti ng mga ating mga mambabatas, minarapat ko pong imongkahi kay Secretary Mark Villar na siyang chairman ng Committee of Games and Amusement sa Senado, na maganda siguro makita nila ang pagkakaiba ng isang special class BPO kung ipaghahambing mo ito sa mga POGO. So, yun po ang in-inspection namin kanina. Nandun po si Secretary Mark Villar, si Secretary Win Gatchalian. Gayon din po ang mga kinatawan ni Senator Raffy Tulfo. Opo. Chairman, matanong ko na rin po, no? Kailan ho lalabas yung EO dito po sa pagban sa POGO? Yung pong binalita kahapon ni Yusek Gilbert Cruz sa hearings, nasaan po lalabas yung nasabing EO within the last week of September at the earliest, and baka po mga early October. Yan po ang magdi-define kung ano ba talaga ang mga kasama at alin ba talaga yung mga guidelines para sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos So, ang Jr. susunod na tanong doon, Chairman, kasama ho kaya dito sa pagban yung tinatawag na e-games, e-gaming, at online? Hindi po kasama yon dahil ang maliwanag po, ang utos lamang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay IGL/POGO. Ang e-games, Pinky, at yung electronic gaming ay dito lamang yan sa Pilipinas ang nagaganap ang mga placement of bets. Kaya definitely hindi po kasama sa executive order yun. Okay, maraming salamat po sa inyo, PAGCOR Chairman Al Tenco.